Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tapos na ang 2023 at ngayon ay meron na tayong bagong taon, 2024. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year din po. Kamusta na nga ba ang ating naging 2023? Kamusta na nga ba ang nagdaang taon para sa atin? Ito ba'y naging makahulugan? Ito ba'y naging mapagpala? Ito ba'y mas lalo pa tayo naging mapagmahal? O nung nakarang 2023, tayo ba'y maraming pagsubok na pinagdaanan? Tayo ba'y kinapos, kinulang at nawalan? O tayo ba'y madaling magalit at lalo pang dumami ang ating kaaway? Kamusta na ang nagdaang 2023 sa ating buhay? Bago dumating ang bagong taong 2024, marapat lamang na ating mapagnilayan ang ating sariling buhay sa nagdaang taon. Upang sa pagharap natin sa bagong taon, alam natin kung paano ito haharapin. Alam natin kung paano natin dodoblehin ang pagpapala at kung paano natin iiwasan ang gawa ng masama. At kung paano tayo masigit pang magiging mabunga sa buhay pananampalataya. Tunay nga na ang pagsalubong natin sa bagong taong ito, umaasa tayo at nagtitiwala tayo na sa tulong ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, tayo ay lagi niyang gabayan upang ang lagi nating piliin ay yung mabuti at yung banal. At tayo na huwag lagi niyang gabayan upang sa ating buhay, tayo ay maging mabunga at maging kapaki-pakinabang. Sa gabay ng Diyos, sa gabay ng mahal na Birheng Maria, na tayo nawa ay laging maging malinis, maging mababang loob, at maging matapat at maging matatag sa ating pananalig, sa ating pagtitiwala at sa ating pagmamahal sa Diyos. Tunay nga na kung ating mamarapatin na makita ang ating sarili sa nagdaang taon, masigit nating mapaghahandaan itong bagong taon kung paano natin gagamitin ang ating sarili upang higit pang maging mabunga at kapakipakinabang sa harap ng Diyos. Hindi na sana maulit anumang pagkakamali at pagkukulang at mapalitan nawa at maituwid ang ating pagkakamali at nagawang kasalanan. At maging kasangkapan nawa tayo ng Diyos upang sa ating kapwa magbigay lagi ng liwanag, ng pag-asa at katatagan. Hindi nawa tayo sumuko, hindi nawa tayo panghinaan ng loob at hindi tayo mawalan ng pag-asa dahil sa mga pagsubok na pinagdadaanan. Meron po akong kaibigan na yung kanyang nanay ay nakakonfine sa ospital habang na pinagdiriwang Kapaskuhan ay nasa ospital siya. Hanggang sa dumating ang bagong taon, nasa ospital pa rin. At ang kalagayan ng kanyang nanay ay normal naman ang utak, ang puso, ang pangangatawan. Nakadextrose pero wala naman tubo na nakalagay sa bibig niya. Ang problema lang, siya ay natutulog at hindi magising. At ang 20 days na ganoon. Siyempre, mahirap din naman yung pang mga gastusin sa ospital. Ang payo ko sa kanya, kausapin niya yung nanay niya at ibulong niya sa kanyang nanay, "Nay, okay lang po kami. Pinagtatagubili na po namin kayo sa Panginoon. Kung gusto niyo pong sumama, ay tanggap na po namin. Sige po, Nay." No? Kaya lang sabi niya, "Father, hindi ko po yun magagawa. Sapagkat naniniwala po ako, pati sabi din po ng doktor, anytime, pwede po siyang magising sapagkat natutulog lamang siya." Pero alam niyo po, tanong ko sa sarili ko, hanggang kailan maghihintay na siya'y magigising? Hanggang kailan na maghihintay na siya'y natutulog sa loob ng ospital? Hanggang kailan na maaaring tanggapin na ang buhay ay pinagkakatiwala at ibinabalik na sa Diyos? Ano mang pagsubok na pinagdadaanan, lagi natin lahat isinasangguni natin sa Diyos. Ikaw po ang nakababatid at nakaalam ng lahat sa aming buhay. For example, dumaan na yung 2023. Salamat sa Diyos, ikaw ay ligtas. Salamat sa Diyos at ikaw ay naririto pa rin.
Salamat sa Diyos at ikaw ay buhay at kasama namin. Pero paano kaya pag dumating ang 2024? Iyon na rin kaya ang magiging huling sandali o mas marami pang biyaya at blessing na darating? Huwag kang magpapakasiguro. Lagi nating gamitin ang taong ito upang mas lalo pa tayong maging mabunga at kapayapaan as if it is our last day, our last year here on earth. Sana huwag nating sayangin ang bawat sandali, ang bawat taon na lumilipas na nagdadaan. At sana maibahagi at maipadama natin lagi ang pagmamahal. Maging mabuti, magtulungan, magkaisa, magmahalan. At sana kung meron man tayong kakilala na mga taong pinanghihinaan ng loob, o mga kamag-anak o pamilya o ating kaibigan, o maging mga taong hindi natin kakilala, magbahagi tayo lagi ng lakas ng loob. Magbahagi tayo lagi ng liwanag, ng katatagan. Magbahagi tayo lagi ng katapatan at pagmamahal at pananampalatayang matatag at matibay. Panginoon, gamitin mo ang bawat isa sa amin upang sa buhay na ito na maraming pagsubok, upang sa buhay na ito na maraming hindi namin inaasahan pero mangyayari sa buhay namin, nawa harapin namin to hindi nag-iisa, kundi mayroong mga taong sa amin ay sumusuporta, sa amin ay nagdarasal, sa amin ay nagmamahal. At patuloy nawa na tayo nagtitiwala at umaasa pa rin sa Panginoon na sa bawat taong lumilipas at nagdaraan, harapin natin ito lagi ng may pananampalataya, may pagmamahal at kapakumbabaan. Sapagkat ang lahat ng ito, ikaw rin naman, Panginoon, ang nagbigay at sa iyo namin iniaalay. Amen.